My name is Musalama Magid. Our topic today is nutrition, the foundation of good health. The foundation of good health, ito yung malusog na pamumuhay, ang mga pang-araw-araw na gawain na nagpapanatili ng pisikal na kalusugan tulad ng tamang nutrition, regular na enerhiyo, sapat na tulog at pag-iwas sa mga bisyo. Pangangalaga sa sarili, ang pagiging maingat sa sarili, kalusugan tulad ng pagiging alerto sa mga sintomas ng sakit, pagkakonsulta sa doktor para regular na check-up at pagsunod sa mga rekomendasyon ng mga personal sa kalusugan. Emotional na kagalingan, ang pag-aalaga sa mental at emosyonal na kalusugan tulad ng pag-aaral na pamahalaan at stress, pagiging positibo at paghahanap ng mga positibo at ng mga paraan upang mapanatili ang mental na kalusugan. Bulad ng malusog na relasyon, ang pagkakaroon ng malusog na relasyon sa mga mahal sa buhay tulad ng pagsuporta sa isa't isa, pagiging mapagmahal at pag-aalaga sa mga karelasyon. Malinis na kapaligiran, ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran, pag-iwas sa polusyon at paggamit ng mga ligtas na produkto. Introduction. Nutrients, the study of food and how the body uses it for growth, development, and maintenance involves consuming, observing, and using nutrients from food. The way your body processes these nutrients influence energy production, immunity, and overall well-being. Ang nutrients ay isang mahalaga aspeto ng ating kalusugan. Ito ay ang pag-aaral kung paano ginagamit ng ating katawan ang pagkain para sa paglaki at pag-unlad at pagpapanatili. Ang nutrisyon ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi pati na rin sa pagsipsip at paggamit ng mga sustansya mula sa pagkain. Ang nutrisyon ay ang pag-aaral na pagkain kung paano ito ginagamit ng katawan para sa paglaki, pag-unlad, pagpapanatili. Ito ay nagsasangkot ng pagkonsumo, pagsipsip at paggamit ng mga sustansya mula sa pagkain. Ang paraan ng pagproseso ng ating katawan sa mga sustansya ay ang nakakapekto sa produksyon ng enerhiya, kaligtasan sa sakit at pangkalahatang kagalingan. Why do we need nutritionally adequate food? Ang sapat na nutrisyon ay mahalaga para sa ating kalusugan at kagalingan. Kapag hindi tayo nakakakuha ng sapat na sustansya mula sa ating kinakain, maaari tayong magkaroon ng mga problema sa kalusugan. At kailangan natin ng sapat na nutrisyon dahil ang mga sustansya mula sa pagkain ay ginagamit ng ating katawan para sa iba't ibang mahalagang proseso tulad ng paglaki at pag-unlad ng mga sustansya ay tumutulong sa paglaki at pag-unlad ng ating katawan, lalo na sa mga bata. At pagpanatili ng kalusugan. Ang sapat na nutrisyon ay napapanatili ng ating kalusugan sa pamamagitan ng pagpalakas ng ating immune system, pagprotekta sa ating mula sa mga sakit at papanatiliin ng ating mga organo at tissue. Produksyon ng enerhiya, ang mga
sustansya ay nagbibigay ng enerhiya na kailangan ng ating katawan para sa pang-araw-araw na gawain. Pag-aayos ng tissue ay ang mga sustansya ay tumutulong sa pag-aayos ng mga nasirang tissue at organo. Pagpapanatili ng iba't ibang mahalagang proseso. Ang mga sustansya ay nakakatulong sa papanatili ng ibang mahalagang proseso na sa ating katawan tulad ng pag-regulate ng temperature ng katawan at pagpapanatili ng balance ng pagpapanatili ng balance sa mga likido. Kapag hindi tayo nakakakuha ng sapat na sustansya, maaari tayong magkaroon ng problema sa kalusugan tulad ng kakulangan sa vitamina, anemia at iba pang sakit. Kaya naman mahalaga na kumain ng iba't ibang uri ng pagkain na mayaman sa mga sustansya para mapanatili ang ating kalusugan at kagalingan. Our body needs all kinds of nutrients is the right amount to stay healthy. Halimbawa, ang ating katawan ay parang isang makina na nangangailangan ng iba't ibang uri ng gasolina para gumana ng maayos. Kailangan natin ng lahat ng uri ng sustansya sa tamang dami para manatiling malusog. Ang ating katawan ay nangangailangan ng lahat ng uri ng mga masustansya sa tamang dami para manatili malusog at mga sustansya ay mga sangkop na matatagpuan sa pagkain, nagbibigay ng enerhiya na nagtatayo at nagkukumpuni ng mga tissue at tumutulong sa iba't ibang proseso sa ating katawan. Halimbawa ng mga pangunahing uri ng masustansya. Carbohydrate, ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Protein, mahalaga para sa paglaki, pag-unlad at pagkukumpuni ng mga tissue. Fats, nagbibigay ng enerhiya at tumutulong sa pagsipsip ng ilang vitamina. Vitamins, mahalaga para sa iba't ibang proseso sa ating katawan. Minerals, mahalaga para sa paglaki, pag-unlad at pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto, ngipin at iba pang tissue. Kapag hindi tayo nakakakuha ng sapat na dami ng bawat uri ng masustansya, maaari tayong magkaroon ng mga problema sa kalusugan. Kaya naman mahalagang kumain at iba't ibang uri ng pagkain na mayaman sa mga sustansya para mapanatili ang ating kalusugan at kagalingan. The amount of nutrients we need to change based on our age, gender, and activity level, ANG kinds. Adults, pregnant woman needs different amount. At ang ating pangangailangan sa mga sustansya ay hindi pare-pareho. Nagbabago ito depende sa ating edad, kasarian at antas ng aktibidad. Ang dami ng mga sustansya na kailangan natin ay nagbabago depende sa ating edad, kasarian at antas na kaabidad. Halimbawa, ang mga bata ay kailangan nila ng mas maraming sustansya para sa kanilang paglaki at pag-unlad. Mga matanda, kailangan nila ng mas maraming sustansya para mapanatili ang kanilang kalusugan at maiwasan ng mga sakit. Sa mga buntis, kailangan nila ng mga maraming sustansya para sa kanilang sarili at sa kanilang sanggol. Mga aktibong tao, kailangan nila ng mga maraming sustansya para magkaroon ng sapat na enerhiya para sa kanilang mga aktibidad. Kaya naman mahalagang kumonsulta sa isang doktor o nutritionista para malaman ang tamang dami ng mga sustansya na kailangan nating depende sa ating mga pangangailangan.
Eating too little or too much for any stage of life can cause health problems, so we must always eat a balanced diet. Kung sobrang pagkain o kakulangan sa pagkain ay parehong nakakasama sa ating kalusugan, kaya naman mahalaga na kumain ng balancing dieta sa lahat ng yugto ng ating buhay. Ang sobrang pagkain o kakulangan sa pagkain ay parehong nakakasama sa ating kalusugan. Ang sobrang pagkain na maaari magdulot ng labis na timbang, diabetes at iba pang sakit na kakulangan sa pagkain naman ay maaari magdulot ng malnutrition, kakulangan sa enerhiya at iba pang problema sa kalusugan. Kaya naman mahalagang kumain ng balancing dieta sa lahat ng yugto ng ating buhay. Ang balancing dieta ay mahalaga sa lahat ng uri ng sustansya na kailangan ng ating katawan sa tamang dami. Narito ang ilang mga tip para sa pagkain ng balancing dieta. Kumain ng iba't ibang uri ng pagkain, kumain ng maraming prutas at gulay. Limitahan ang pagkain ng mga mataba at matamis at maalat na pagkain. Uminom ng maraming tubig, mag-enerhiyo ng regular. Thank you. Good day, Mom. So before I start my part of this report, I would like to introduce myself. My name is Jamita Bokar, and now let's proceed to the next part of this reporting, which is the type of nutrients. So we have two types of nutrients. So here the two types of nutrients. The first one is the macronutrients. So what does it mean when we say macronutrients? So ito na yung mga food na may mga large amount sa ating katawan. And they have three main part, which is the carbohydrate, proteins, and fats. The three main part had a different function to our body. The carbohydrate is primary source of energy. So, ano nga ba yung mga pagkain na may mga carbohydrates? Meron sa fruits and vegetables. The proteins, repairing our tissues. So, ano yung mga food na merong proteins? Sa meat and fish and eggs, meron po yan siyang protein. And the next one is the fats. Provide energy, support cell, and the body absorb certain nutrients. So, ano yung mga pagkain na merong fats? Yan na po yung mga nuts and avocados. And sa macronutrients is very important to our body kasi they have a three main part, which is yun nga po yung carbohydrate, proteins, and fats. So, kailangan po yan ng ating body. But we need to limit kasi hindi po lahat ng food na may mga large amount is okay po sa ating katawan. Minsan kailangan din po natin mag-limit sa mga kinakain. So the next one of this type of nutrients is the micronutrients. So this type of nutrients is important dahil nagko-consume ito ng vitamin and minerals. So ano nga ba yung food na mayroong vitamins? Sa eggs, milk, and cheese. Yan po may mga vitamins. And sa minerals naman po is mga yogurt, beans, and bananas, potatoes. So sa vitamins, ano nga bang vitamin na makukuha natin dyan? We have the vitamin A, C, D, and E, and etc. Sa minerals naman, makukuha po natin dyan is the iron, magnesium, calcium, and iodine. So, sa micronutrients, ito po yung pinaka-importante sa ating katawan dahil ito ay may mga small amount lang po at mas kailangan po ito ng ating katawan kumpara po sa macronutrients. Macronutrients is important din also, but the micronutrients po talaga is mas importante po yun, lalo na po sa mga pregnant woman dahil ang kanilang fetus po is kailangan po nila ng mga healthy food para makakonsume din po sila ng vitamins and minerals. So after the types of nutrients, now let's proceed the carbohydrates. So when we say carbohydrates, ito na yung mga source of energy natin and help control blood glucose and insulin metabolism. And sa mga pregnant woman naman is kailangan 175 gram of carbohydrates per day ang naipasok sa kanilang katawan.
dahil nga ito yung source ng energy natin, and the baby is the most important na magkaroon din siya ng energy sa loob ng tiyan. And ano nga ba yung mga food na may carbohydrates? So food is the whole grains, is the pasta, wheat bread, brown rice, and oats. Sa fruits naman is the bananas, berries, orange, and apples. Vegetables, carrots, and potatoes. And carbohydrate is important, but we need to limit kasi nga po is this is have a large amount of food sa ating katawan, and kailangan din po natin limitahan yung mga pagkain na ganito. After the carbohydrate, we have the two types of carbohydrates, the simple carbs and the complex carbs. When we say simple carbs, is easily digest and may mga matataas na sugar na pagkain. So in short, this is not healthy food. So ano nga ba yung mga pagkain na may mga matataas ang sugar? Katulad na lang ng donut, candies, and chocolate, and etc. Mga soda, ganyan. And this is sometimes it's help, sometimes not. Why? Kasi nga, as a mga Pilipino, so after nila kumain, so kailangan after nila kumain, naghanap sila minsan ng mga sweet. So parang nakasanayan din nila natin. Pero kailangan din po natin mag-limit ng ganitong food kasi it's cause of diabetes. So mga Pilipino is parang 100% sa atin is nagkakaroon ng diabetes. At lalo na pag yung lahi nyo is may diabetes, pwedeng may pasa sa'yo kasi nga nasa genes na. But sometimes helps kasi yung mga diabetes, we have the two types of diabetes, the type 1 and the type A and type B. So sa type A sa type B ata is pag yung sugar nila is parang masyadong mababa. So sometimes minsan nahilo yung diabetic person na yon, and kailangan nila ng mga sweet, ng mga matatamis na candies, basta sweet siya na pwede nilang kainin para tumaas yung sugar level nila. So sa type A naman, ito na yung mga matataas na sugar level na hindi na kailangan ng mga sweets. At kasi nga mataas na po yung sugar level nila, so hindi na po kailangan nila kailangan ng mga candies na mga matatamis. So sa pregnant woman naman, sometimes kasi mga pregnant woman is mas hilig po nila talaga yung sweets. So that's why sometimes yung baby po nila is pag nanganak po sila, nahihirapan sila dahil sobrang laki po ng baby nila, which is what we call diabetic baby. When we say diabetic baby, hindi po yan siyang may diabetes, kundi diabetic baby lang po yung tawag sa kanya kasi malaki po siya na bata. Which is, bakit nga ba malaki yung baby pag lumalabas? Kasi nga mahilig po sila sa mga sweets and yan, mga candies, chocolates. Mahilig po sila ng mga ganyan, matataas ang sugar na pagkain. So that's why nagkakos ng malaki din yung baby nila pag lumalabas. So after the simple carbs, we have the complex carbs. So when you say complex carbs, this is slowly digested, and this is the healthiest carb to eat, consume healthy to our body. So ano nga ba yung complex carbs na food? We have the brown rice, bananas, and wheat bread. So ayun nga po, ito po yung very important kasi healthiest carbs to. At lalo na po sa mga may diabetic na person kasi nga sa kanila is sometimes hindi sila pwede kumain ng marami, and minsan mas prefer po, ina-advise sa kanila ng doktor, mag brown rice po sila or di kaya mag oats na lang po. So this is healthy food sa carbohydrates. So the next one is the dietary fiber. What does it mean when dietary fiber cannot be completely broken down by human digestive? So dietary fiber is, ito na po yung may mga food na less lang yung mga carbohydrates, proteins, and fats. And also
we have the two types of dietary fiber. The first one is the soluble fiber and insoluble fiber. When you say soluble fiber, ito yung nagdi-dissolve ng water bago natin kainin. So, ano nga ba yung food na kailangan i-dissolve muna ng water? So, we have the oats. Yes. Oats is kailangan muna natin siyang sa water para makain po natin siya. And the insoluble fiber is doesn't dissolve in water, which means yung dire-diretso na natin siya kinakain, like food na ganun is yung mani na kailangan muna natin balatan para makain po. So ganun po yung soluble fiber, doesn't dissolve in water. So, good day, ma'am. I am Christine Alcaturi from DSM 1A. Today, I'm going to report the protein. So, si protein, one of the nutrients. So, saan ba nakukuha si protein? So, si protein nakukuha siya sa pagkain ng mga meats, nuts, eggs, and seeds. Protein is very important in our body because it's build and maintain our body healthy. And kasi pag kulang tayo sa protein, pwedeng manghihina tayo, bababa yung resistensya ng ating katawan. Kaya protein is very important in our body. So total, we're focusing in affected maternal child and health. So si protein siya yung nagsusupport sa tamang development ng placenta. And then siya yung nagdadala ng oxygen and nutrients sa mommy at sa baby. Pinapalakas niya din yung immune system ni mommy at ni baby. So, si protein, siya yung kailangan sa pagbuo ng hemoglobin. So, ano ba si hemoglobin? Si hemoglobin, siya yung responsible sa pagdala ng oxygen sa katawan ng mommy at sa baby. Kapag kasi kulang tayo sa protein, pwedeng mahina, mahilo, mapagod si mommy at maapektuhan si baby. Si protein kasi it's build and repair tissue. Kapag sapat sa protein si mommy at si baby, tinutulungan niyang palakasin ang katawan ni mommy at binibigyan niya ito ng tamang development si baby. So, what are the nutritious food that can eat a pregnant woman? So, first is lean meat, seafood, vegetable, fruits, ano pa ba? Eggs, milk, and also what should pregnant woman avoid eating? So, ito na yung processed food, junk food, ano pa ba? Raw meat, alcohol, caffeine, yan yung mga hindi pwedeng iwasan ng mga buntis sa pagkain. So, next is there are types of protein, which is the complete protein and incomplete protein. So, first is si complete protein. So, si complete protein, ito yung may 9 na essential na amino acid na nakukuha sa meat, eggs, fish, and milk, na which is kailangan ng ating katawan para maging malusog yung katawan natin at maging energy yung katawan natin. Ganon din sa buntis. So, next is si incomplete protein. So, si incomplete protein, ito yung kakulangan sa amino acid. Like for example, si cereals, kulang siya sa amino acid. Ganon din si legumes, kulang din sa
amino acid. Kapag pinag-combine yung dalawa, magiging complete protein sila. So, ang pwedeng mangyari kapag incomplete ang protein? So, kapag incomplete ang protein natin, pwedeng bababa yung resistensya ng ating katawan kasi kulang tayo sa amino acid. So next is si fat-rich food. So, si fat-rich food, ito naman yung mayaman sa healthy fats na pagkain. So, saan ba ito nakukuha? Nakukuha ito sa pagkain ng avocado, olive oil, nuts, and ano pa ba? Fish na nagbibigay ng protection at energy sa ating katawan na which is pwede sa mga buntis at dapat kapag sa buntis naman limit naman din yung pagkain nila ng mga avocado, mga meat, ganyan. And also ito din yung nagpo-protect sa cell natin sa pag-growth ng mga organs and blood pressure under control. So, next naman, si micronutrients. So, si micronutrients, ito yung mga masusustansyang pagkain na kinakain natin na which is very kailangan ng ating katawan. Like vitamins and minerals na tumutulong sa paglaki at pag-immune ng ating katawan. Kung saan nakukuha ito sa pagkain ng masusustansyang pagkain at pag-e-exercise ng tama. So, next is vitamins. So, si vitamins, ito naman yung kailangan ng ating katawan which is very important talaga ito siya kasi pinapalusog niya ang organs natin. And nakukuha ito siya sa pagkain ng mga gulay at prutas. Kasi kapag kulang naman tayo sa vitamins, pwede tayong manghinap, pwede tayong dapuan ng sakit, madali tayong madapuan ng sakit. So, ganun din si mommy at si baby. Malusog na pagbubuntis, maayos na panganganak, at maayos na pag-development ni baby. And dapat yung mga kinakain ni mommy mayayaman sa vitamin C, iron, vitamin D, calcium, vitamin A, and iodine. So, ano-ano ba yun? Mga orange, fish, meat, leaf vegetable, fruits. Yan yung mga pwedeng kainin ni mommy na mayayaman sa vitamins. So, next is, meron namang types of vitamin, which is the fat-soluble vitamins and the water-soluble vitamins. So, si fat-soluble vitamins, ito yung dissolve the fat and oil and restore in the body, especially sa mga liver and fatty tissue. And also, it absorb along dietary fat. And also, sa fat-soluble vitamin, merong vitamin A, D, E, and K. So, sa vitamin A, ito yung binibigyan niya ng magandang skin and magandang immune system si mommy at si baby. Nakukuha ito siya sa carrots, eggs, and milk. So, sa vitamin D naman, pinapatibay niya naman yung buto ni mommy at ni baby. So, nakukuha ito siya sa sikat ng araw at sa mga milk, fish. Vitamin E, pinoprotektahan niya si cell and tinutulungan niyang mag-develop si organ at immune system ni baby. So, si vitamin K naman, ito naman yung nagbibigay daloy sa dugo or magandang pagdaloy ng dugo. At ito rin yung para iwas sa pagdurugo si pregnant. And saan ba ito nakukuha? Sa mga leaf vegetable.
like malunggay, pechay, kangkong. And also, much better din na magpa-check up na lang si mommy sa clinic para mabigyan siya ng tamang vitamins and payo ng midwife sa kanya. Next is si water-soluble vitamins. So, si water-soluble vitamins, ito yung dissolved water and are not restored in the body. Meaning, ito yung naaalis ka agad, like nadidissolve agad ng water. Kaya kailangan araw-araw tayong laging may kinakain na masusustansya na pagkain or supplement natin. So, there are vitamins na meron si water-soluble, which is the vitamin C and vitamin V complex. And sa vitamin C, dito na pinapalakas yung immune system ni pregnant woman. Nakukuha ito siya sa citrus fruit and broccoli. So, next naman is si vitamin B complex. So, si vitamin B complex, ito yung nagbibigay energy sa metabolism and development ng organs. So, ano-ano ba yung vitamin B complex? Si vitamin V1, si vitamin V2, vitamin V3, vitamin V5, vitamin V6, vitamin V7, vitamin V9, and also vitamin V12. So, saan ba natin ito nakukuha? Nakukuha natin ito siya sa whole grains, leaf vegetable, fruits, meat, ganyan. And also, ang pinaka most important na vitamin ni pregnant woman is the vitamin B9, which is the folic acid. Kasi, para maiwasan ang pag-defect birth ni mommy. My name is Johaira Abanguna. So my assigned topic is about type of vitamins. So fat soluble. So what is fat soluble? Vitamins which are soluble in fat and oils but insoluble in water are kept in this group. These are vitamin A, D, E, and K. They are stored in liver and adipose, fat storing tissue. So let's proceed to vitamin A. So what is vitamin A? Vitamin A is a fat-soluble vitamin essential for good vision, especially in a low light. Healthy skin and eyes and a strong immune system. It can be obtained from animal products and plant sources like dark green leafy, vegetable, carrot, and papaya. And also, it's essential for both mother and baby. For the mother, it's boosts immunity, support cell growth, maintain vision, and promote reproductive health. For the baby, it's crucial for fetal development like eyes, bones, immune system, and postnatal growth and infection resistance. So what is vitamin D? So vitamin D is crucial for calcium absorption, promoting healthy bones and teeth. The primary source is sunlight exposure, but it also in a smaller quantities in various food like oily fish, meat, egg yolk, and fresh milk and spread. And it also is crucial for both mother. It aids calcium absorption for bone health and support immune function. For the baby, it's vital for bone development and immune system maturation. So let's proceed to vitamin E. So what is vitamin E? So vitamin E is an antioxidant that protects cells from damage, help maintain their function and survival. It's found in foods such as whole grains, leafy greens, beans, vegetable oil, and liver, and also nuts. So benefits of mother. So, benefits of mother is antioxidant properties, skin and hair health, and menstruation and support pregnancy. So, benefits of baby. So, benefits of baby help to develop her brain, immune system, skin health, and eyes. So, let's proceed to vitamin K. So, what is vitamin K? So,
So vitamin K is essential for blood clotting. Good sources include dark green leafy vegetables such as spinach, and it also produced naturally by bacteria in the intestine. So benefits of mother. So blood clotting in bone health for mother. So prevention of bleeding and support for brain and bone development in babies. So yun yung mga benefits niya sa mother and baby. Thank you. Minerals. Ang mga minerals ay may mga inorganic elements. Ibig sabihin ng inorganic is ito yung elements na walang carbon-hydrogen bond na galing sa ating body fluids at tissue, like carbohydrates, food, protein, at fats. So, ang minerals is tumutulong ito para ma-process ng katawan tulad ng paglaki at strengthen our bones at pag-regulate ng water at blood sa body. Ang minerals ay mayroong two types, ang macrominerals at ang microminerals. Ang macrominerals is ito yung types ng minerals na kailangan ng body natin. Dapat malaking amount ang mayroon tayo nito. Ang halimbawa nito is ang calcium. Ang calcium is pampalakas ng buto at ngipin. And also phosphorus. Phosphorus is tumutulong ito sa paggawa ng energy. So, isa din sa types ng minerals ay ang microminerals. Ang microminerals o ang trace minerals ay kailangan natin pero maliit na amount lang. Halimbawa nito is ang iron. Ang iron is para sa malakas na dugo. Iodine para sa tamang function ng thyroid gland. At sodium at potassium. Sodium at potassium para sa tamang balanse ng tubig sa ating katawan. So, ang question is, gaano karaming minerals ang kailangan? Ang katawan ay nangangailangan ng 60 na minerals araw-araw upang mapanatiling malusog. Ang calcium is, ito yung pampalakas ng buto at ang ating ngipin at ating mga ngipin. So, ang phosphorus naman is tumutulong ito sa paggawa ng energy. So, helps heart nerves and muscle work properly. Foods na mayaman sa calcium and phosphorus is ang mga dairy products. So, mga dairy products is yan yung mga milk, cheese, calcium and phosphorus. Kapag ang tao ay nagkulang ng phosphorus and calcium, may tendency na magkakaroon ka ng any related sa bone disease, tulad ng rickets, ang problem sa skeletal bone, and also osteoporosis or pagkakuba. So, bakit nagkaka-osteoporosis ang kulang sa calcium? Kasi, kapag kulang ka nun, humihina yung foundation ng bone mo that can cause na mag-curve ang skeletal bone mo. Kasi nga mahina na siya because of lacking of calcium and phosphorus. Kung ang isang buntis ay may kakulangan sa calcium at phosphorus, maaari itong magkaroon ng negative effect sa kanya at sa kanyang baby. First is mahina at marupok na bones, mataas ang chance ng osteoporosis o osteomalacia, smoothness ng buto. Pangalawa is ang muscle cramps at panginginig. Nanginginig ang buntis or nagkakakramp siya dahil sa kakulangan ng calcium na mahalaga sa paggana ng nerves at muscles. Pangatlo is ang pagbaba ng lakas ng ngipin, maaaring maging resulta sa madaling pagkabulok ng ngipin o pagkasira ng enamel. Pang-apat is may tendency ng hypertension. Ang calcium ay tumutulong sa pagpapanatili ng normal na pressure ng dugo. Sa mga cesarean naman is yun yung matagal na paghilom ng sugat. So, ang mahalaga ang calcium at phosphorus sa cell regeneration. Sa mga infant naman o sa mga sanggol ay mababa yung progress ng bone because of that lacking of calcium and phosphorus. Pangalawa ay mababang birth weight. Birth weight. Yes, you heard it right. Maaring mababa ang development of their weight or timbang. Iron is essential for the formation of hemoglobin in red blood cells. So, ang iron is para sa malakas na dugo. Sa iron naman, ang mayayaman na food is ang mga liver, red meat, nuts, eggs, and dried fruits.
Effect of iron in the diet, especially kakulangan ng iron sa buntis. Una, ang hindi enough na pagkain ng food na rich sa iron. Habang buntis ay maaaring mag-cause ng kakulangan sa nutrisyon that affects sa health ng mother at baby. Pangalawa, ay kailangan ng mas maraming iron. Ang mga babae or teenagers ay need nila ng mas maraming irons since girls have their daily menstruation. If kulang ka nito ay maaaring magdulot ng anemia. Pangatlo, ang anemia ay nagkaka-affect sa mahigit 2 billions na tao sa buong mundo kasi maaaring mag-cause ito ng mga complications sa pagbubuntis tulad ng preterm birth, maagang panganganak, at mababang timbang ng baby sa paglabas o pagkasilang. So, let's proceed to sodium. Sodium is a mineral found in all body cells and fluids. It helps control the balance of water in the body and regulates other important substances. Sodium is found in many foods, including processed foods like chips, canned foods, and fast foods. Condiments like soy sauce, ketchup, and salad dressings, and natural sources like meat, poultry, dairy products, and green leafy vegetables. What is sodium in the diet? Too much sodium is harmful. Eating too much sodium can raise blood pressure, increasing the risk of heart disease and stroke. Pregnant women should limit sodium to avoid health problems like preeclampsia, a condition that causes high blood pressure and can be dangerous for both mother and baby. So now, let's proceed to the water. Water is essential for the body to work properly. It helps remove toxins and waste. It keeps cells hydrated and transports nutrients. Water also helps regulate body temperature, keeping you cool when it's hot. Function of water in the body. It removes waste and toxin. Water helps flush out harmful substances from the body. It transforms nutrients. It carries essential nutrients that help the body produce energy. And it regulates the body temperature. Water keeps the body cool and ensures the enzymes work properly. So, what is water in the diet? Kailangan ng mas maraming tubig ng mga buntis upang suportahan ang paglaki ng baby. Not drinking enough can lead to dizziness, fatigue, and serious complications like low amniotic fluid, the protective liquid around the baby. Dehydration may increase the chance of preterm labor at makakapekto sa baby development. That's all and thank you.